hapon, ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Tumama na ang bagyong Ophel sa Bagao, Cagayan, pasado alauna ng hapon kanina. Para alamin ang sitwasyon doon, makakausap natin sa linya ng telepono mula sa Santa Ana, Cagayan, si Brian Basa. Brian, ano na bang sitwasyon dyan sa ngayon? Naglandfall na nga kanina, Nikki, dito sa Cagayan ng bagyong Ophel, pero pagamat humina na ito, ramdam pa rin. At hindi lang ramdam nga, rinig ang hagupit nito dito sa Santa Ana, Cagayan. Hindi ko alam kung hagip ng mikropono ng aking telepono. Pero yung narinig ng ugong, yan ang hangin na hinahampas o binubuga ng bagyong Ophel. Walang patid ng ulan dito na sinabayan pa nga nung kasasabi ko lang na hampas ng hangin, kaya nagkakadampaga na at halos di pa rin ang mga bubong ng bahay. Halos mabulok na rin ang mga puno dahil sa lakas ng hangin. May lumulundo pang poste na kuryente. Actually, kanina nung bumabiyahe kami, nililibot namin yung bayan, halos mag-zero visibility dahil nga nagsabay yung ulan at hangin. Ang mga residente naman kanya-kanyang lagay ng pampatibay sa bubong. May mga residente nang nagsilikas din bago pa man tumama itong bagyong Ophel dito sa Cagayan dahil nga ito yung ika-anim na bagyong kanilang nararanasan ngayong taon, yung 6 consecutive storms. So alam na nila, ang expectation is alam na nila ang gagawin. At ilang saglit lang ay kakausapin natin si Mayor Nelson Robinho ng Santa Ana, Cagayan. Hingi tayo ng update sa kanya, gayon din sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Ana dahil kasalukuyan pumapasok pa yung datos ng evacuation, ng pinsala kung meron man sa kasagsagan ng naturang bagyo. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-iingat kayong lahat dyan, Brian Basa. Naka-red alert ang buong probinsya ng Isabela bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Ophel. Sa Ilagan City, nararamdaman na ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na may pabugso-bugsong pag-ulan. Maaga namang pinalikas ang ilang residente sa bayan naman ng Makunakot. Binabantayan din ng Isabela Emergency Operations Center ang ilang coastal towns sa probinsya na madaling bahain. Posible raw kasing magkaroon ng storm surge o daluyong dahil sa bagyo. Nakahanda na rin ang lahat ng rescue equipment at relief supplies ng bawat LGU. Humina ang bagyong Ophel matapos itong maglandfall kanina sa Bagao, Cagayan. Para bigyan tayo ng update dyan, makakausap natin ang Pag-asa Weather Specialist na si Miss Glyza Esculiar. Magandang hapon po, Ma'am Glyza. Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Nikki. Ang bagyong Ophel po ay bahagyang humina at isa na lamang po itong typhoon, pero malakas pa rin pong bagyo. At ito po ay naglandfall sa Bagao, Cagayan, 1:30 po ngayong hapon. Nilinamataan naman po ito sa Bagao o coastal waters ng Bagao. At ito po ay may lakas na hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at buksong aabot hanggang 240 km per hour. Inaasang kilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas pa rin po ang wind signal number 4 sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Wind signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern at central at eastern portions ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 2 naman po sa western at southern portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga at northeastern portion ng Abra, gayon din po sa eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifugao, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northern portion ng Aurora. Samantala po ay inaasahan pong patuloy po na mananalasa ang bagyong Ophel dito po sa northeastern portion po ng Cagayan at babagtesin naman po nito ang Babuyan Islands mamayang gabi. Samantala po, meron pa rin po tayo isang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ang Tropical Storm Manny. Ito po ay inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi at tatawagin po itong bagyong Pipito. Huling namataan po ito 1,375 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at buksong aabot hanggang 105 km per hour. Inaasahang kikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 25 km per hour.
At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Ma'am Glyza? Yes po. Isa pa pong tanong, bukod pa po dito kay Bagyong Ophel at Pepito, no, nakita nga po natin na paparating, meron pa po ba tayong ibang namamataan na weather disturbance? Base po sa pinalabas po na forecast po ng Climatological Division ay yung sa TC Threat Potential ay ngayon hanggang sa susunod na linggo ay wala pong nakikitang senyales na meron pong mamumong sama ng panahon dito po sa may Pacific po o maging dito po sa West Philippine Sea at inaasahan pong magpapatuloy yan hanggang next week po. Ma'am Glyza, panghuli na lamang po, ano po bang dahilan ng sunod-sunod na pagpasok ng bagyo sa bansa? Meron po tayong tinatawag pong La Nina-like condition po ngayon. So mainit po ang dagat sa malapit na Pacific dito po sa Pilipinas. So mas frequent po yung formation po ng mga bagyo dito po sa malapit po sa atin. At dahil po malapit po sa atin, yung breeding ground ng bagyo ay dire-diretso po ito sa Pilipinas. At so far po, yung position naman po o yung areas po ng landfall o yung areas po na pinatutunguhan po ng bagyo ay dahil naman po wala pa po tayong amihan sa ngayon. Kaya po puro papakit po ang tinatahak po na pass ng bagyong mga nagdaang bagyo simula po kay Christine. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist, Glyza Esculiar. Samantala, bukod sa bagyong Ophel, pinaghahandaan na rin sa Metro Manila ang paparating na bagyong Pepito. Ihahanda na ng MMDA ang ilang rescue equipment sakaling kailanganin ito. Kikipagtulungan din daw ang MMDA sa mga LGU sa Metro Manila para matukoy ang mga lugar na madalas bahain. Pinapayuhan naman ng Land Transportation Office ang lahat na iwasan munang bumiyahe simula mamayang 6 p.m. kung hindi naman kinakailangan. Partikular yan dito sa Metro Manila at kalapit lugar papuntang Bicol Region. Gayun din ang pagbiyahe sa Visayas at Mindanao kung manggagaling ng Matnog Port sa Sorsogon. Pero paliwanag ng LTO, wala pong hulihang mangyayari. This is just a travel advisory. Wala pong panghuhuli at we are advising the public to stay safe, to observe road safety. At yun po, kasi po ayaw po namin na maging yung resulta ay maging stranded sila o yun nga, malubog sa baha. Hindi tutulong at hindi rin haharangin ng administrasyon ang International Criminal Court o ICC na iimbestigahan ang giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang hinamon ni Duterte na ipatawag ang ICC para imbestigahan ang war on drugs sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Yun ang gugustuhin ni PRRD. Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sinabi rin ni PBBM na iniimbestigahan na ng PNP at Department of Justice ang mga nasawi sa drug war. Matatanda ang noong termino pa ni Duterte, kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute na nagtatag ng ICC. Nang hinga naman ng komento, si Digong sakaling sumali muli sa ICC ang Administrasyong Marcos, ito ang naging pahayag niya. Anytime. Abogado ako, ma'am, so alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nabulabog ang mga guro at estudyante sa isang private school sa Davao City dahil sa bomb threat kaninang umaga. Nakatanggap daw ng mensahe ang pamunuan ng eskwelahan na mayroon umanong inilagay na pampasabog sa paaralan. Agad kinansela ang klase at pinalabas ang mga estudyante at guro. Rumisponde naman ang mga pulis na may kasamang K9 dog para siyasatin ang eskwelahan. Wala naman silang nadiskubreng pampasabog. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng bomb threat.
3 araw bago ang tinaguriang The Most Beautiful Day in the Universe, inilabas ng Miss Universe crown na made in the Philippines. Yan ang Light of Infinity crown na gawa ng local jewelry brand na Jewelmer. Ang buong korona gawa sa South Sea pearls at diamonds na tila mga alon. Sinisimbolo naman ang golden pearls sa gitna ang araw. Yan ang ipapatong sa ulo ng mananalong kandidata sa 73rd Miss Universe sa November 16. Narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan sa Frontline Pilipinas. Konsehal sa Pampanga, tinambangan patay. Kasama niya ang barangay captain sugatan. At ang Karate Pride ng Pinas na si Jamie Lin maghahatid ng sports balita sa Frontline Pilipinas. At yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat ninyong malaman. Sa ngalan ni Ruth Cabal, ako po si Nikki De Guzman. Magandang hapon.